na nakalagay dun sa silid niya, naka-display. Nung pagkakita yung talagang si ate lang talaga. Ang popular kay Bernie talagang matyaga siya. Lalo sa pag-aaral, masipag. Ayun, kaya nakuha niya yung pinapangarap niyang kurso. Kaya si Bernie kung minsan nagsasalit man dyan, pinangangaralan niya yung kapatid niya, mag-aral kayo. Iba ang nag-aral, iba ang natapos, iba ang marunong. Yung high school, nung high school ako, yan, first year high school ako, hindi ko alam, pinanroon na pala ako ng kuya ko. Pagkagising ko minsan umaga, nakita ko pati yung tela, yung mga tela ng dapat yung uniforme. Uniforme ko, siyang naghanda, siyang bumili. Tapos in-enroll ako. Eh di ready to pass na lang ako sa school. Doon ang lagi niyang inaano sa mga kapatid niya. Parang gusto niya maging sample sa kapatid niya, sa mga anak niya. Kaya meron naman siyang narating, malayong narating niya. Eh, doon sa central na ako, nag-enroll pagkasabi ko ng Valencia, talagang, alam na nila. Pag Valencia, marunong yan. Siguro kapatid mo si Nino Valencia, ika. Yung alam ko sa mga Valencia ay marunong sa klase, mabait, hindi nakikipag-away, mababait na mga bata, masunod sa mga guro. Talagang yung mga teachers doon sa plaza, sa malaking eskwela, talagang sinasabing si Bernie raw marunong. Kasi sila parang gifted sila mga araw eh. May likas na talino. Magaling, palaging nag-lead sa klase yan. Kaya yung mga matatanda doon sa amin, sa San Simon, sa baryo, naging modelo sila. Pag sinabi ng mga magulang, sa mga anak, hindi kayo tumulad sa mga anak niya akong badong, ka. Yun nga, sila Kuya Bernie. Siya ang aming Victoria, napakausay niya at siyang mabait na mata. Pero si Pangkular talagang naiiwang mga una. Nung elementary kami, naglalakad sa isdaan. Wala silang walang tsinelas, pare-payo kami walang tsinelas. Tapos dahil mainit sa daan, tumatakbuhan para makakating kami agad sa mga bahay. Nakapakyayan. Yung uniforme, iisa lang. May tagpipa sa yung sa may pita. Biro mo, 2 pantalon lang. Tagpipa yung yung damit niya, yung pantalon na haki. Tapos, wala man sandals mo, bakya pa, yung bakyang pangmatanda. Mapasok siya sa high school sa San Fernando, gano'n ang niya. Siya yata yung sa TMT. Siya ang leader. Ang kaso, wala siyang sapatos. Eh ngayon, yung kaibigan niya, pinahiram yung sapatos ng tatay. Dahil nga sa nakasapatos na siya, kaso, for the first time magsasapatos, kaso, kahit daw malalaki yung sapatos, sapatos yung kaibigan niya. Kahit daw magkuha siya, at least nakasapatos siya. Makabagay ka sa isang aktivista. So, aktivyo, kaya kung bagay-bago. Ang alam ko, president siya ng student council nung panahon namin, 2 years yun. Tsaka yung, pag tumataas yung namin, yung tuition per unit nun siyang nun. Nag-i-initiate sa mga student para mag-protest, activist. Alam mo, si Bernie, nakita ko yan ang tsura niya, maliit, payat, mukha bang NPA. Kasi yan, sabing ayaw ng tatay ko dyan, dahil yan, aktivista yan. Talagang there was a time na natakot sila, akala nga, mamumundok na, kasi parang wanted lahat yung nung time ni Marcos yun, parang wanted yung mga aktivista. Yan kasali talaga yan. Lumalaban siya, talagang lumalaban. Siguro, there was a time na akala ko
magtago na siya. Gusto na raw niya magtago sa bundok dahil pinaghahanap na lahat. Eh, lagi yan, naka-front yan, naka-front, hindi yan sa likod. Nasa harap yan. Talagang makikita mo, matapang. Matapang yan. Kaya, bilib din naman ako sa bayaw ko na yan. Matapang, marunong, matyaga. Talagang nakita ko, yaan, simula sila ng kapatid ko, hindi ko aakalain na-reach niya ngayon kung ano yung na-reach niya. Kasi nag-umpisa yan, talagang lahat ng maititinda yan, tinitinda, inaahente. I met Bernie. He was courting Evelyn then. I think she was only 19. And when I look at him, I said, boy, this is a very assertive man. Nang makita ko si Bernie, well, siyempre, makita mo siya, pati yan niya, maayos naman, pero nasubaybayan ko ang pagsasama nila ni Evelyn ng matagal-tagal din naman. Napakasipag ni Bernie, matyaga sa trabaho. Nakarating pa nga siya sa Marilao sa pagbebenta niya ng mga pinggan, marami siyang mga dala-dala noon. Ang unang question ko, akala ko nun ano siya, yung playboy. Nung una yan, nakatira lang yan na nag-uupa lang ng isang maliit na pwesto. Nagtitinda yung kapatid ko, siya nag-aahente. Nandun sila sa isang maliit na nag-uupa lang sila. Hanggang kung saan-saan sila talaga. Ang kapatid ko naman matyaga, sama naman ng sama. Mahal niya siyempre. Oh, yeah, Bernie Valencia. When I met him, I thought, he was a subtle rebel. Disciplined, well-disciplined guy. And I thought, this guy will have a bright future. In 1970, I was married to a Briones girl, and so in 1971, we came to the Philippines for the first time. And in addition to meeting family members, we met an outsider, Bernie Valencia, and he had a young chick, Evelyn Briones, as his girlfriend. And so he was trying to impress the family and brothers-in-law, future brothers-in-law, about how dedicated and upcoming he is. And he was clearly a very bright guy, a very good student, and everyone was impressed by Bernie Valencia. Isang dinalo ko yan. Naku, talaga naman, ang liit-liit. Naaawa ako sa kapatid ko na mahirap lang talaga sila nung umpisa. Talagang maliit na may tindahan pa siya, nagtitinda-tinda siya yung kapatid ko nagtitinda-tinda ng konting sari-sari. Si Bernie naman nakakadalakad yan. At sinabi nga niya sa akin, doon ko nga nasabi, doon ko natutuhan sa kanya na huwag mong inaan ang mga ahente dahil nakakaawa. Dahil siya na alam niya dahil trabaho niya. Through the years, I found him as a very hard-working man. He will do anything just to make sure his family is will progress, and he always makes sure that fear of God is embedded into their family. Well, of course, everybody knows that this man became a successful businessman, pious in every sense of the word, and impeccable morality. How's that? Pero nung bandang huli, mabuti na lang at siya nga naging Kristiyano, tapos ang buhay nila gumanda, at saka yun na nga, ang pagka-Kristiyano, ang unang ginagawa niya na siya ay umaakay ng mga tao na magbalik sa ating Panginoon. May tutulong kung halimbawa hindi man sa financial o kung moral o kung anong maganda na pwedeng may contribute niya sa mag-asawa lalo na sa mga relatives niya.
Ganun si Brother Bernie. One of my favorite brother-in-law. No offense to my other ones, you know. Anyway, and his children should be very proud of him because he has accomplished what he had wanted to accomplish in the beginning of his career. At saka, he is also serving the Lord, which is what we are here for, you know. First, serve the Lord, and the rest will follow. What I remember is virgin and wala siyang nakakaaway, friendly, tsaka lagi siya sa mga classmates niya. Pagdi sa kanyang mga guro, ganun siya. Maganda kaya, okay, stricto yung pagya. Kung minsan, napipikon. Kung minsan naman, hindi. Mabait siya, masipag, Smiling face, yeah? ano siya, yung maselan sa bahay, malinis. Mabait siya, mabait. Mabait na kapatid. Mapamiro pa mo rin. Walang kalokohan niya na. Ano yan, mabait siya. Matalino, yeah? Simple yan mo. Malinis, tsaka matalino. Lalo na sa klase. Hindi na ako talaga. Nasa San Fernando siya nakatira. Sa boarding house. Dahil because na masipag yan hindi na ba inuutusan nung kasera. Yung krusas siyang nagtatrabaho, tumutulong ganyan. Doon sa kasera. Ngayon parang napamahal yung kasera na sa kanya. Sumunod siya sa pinuntahan kami sa bahay, sa San Miguel. Nung makita yung tatay namin, na may sakit, iniiyak yung kasera. Nandun nga siya, sabi ng kasera, nagpunta nga doon sa tatay namin, pinunta, sabi nga, ibang klase ng anak mo, iba sa mga kabataan. Mga kabataan, pag dahil na sa eskwelahan, sila nung kukwentuhan. Pero ako, ang anak mo, sabi sa tatay ko, na tinutulungan ako sa trabaho ko. Pag-ugas ng pinggan, hinihiwa yung niluluto ko, ganun ang ginagawa. Naglilinis sa bahay, kaya ang ginawa ko, hindi ko na siya, libre na siya sa renta ng bahay, tsaka sa pagkain. Ganun. Ano, masipag. Ang tingin ko kay Bernie ay mabait na tao at matyagang sa trabaho, matyaga sa trabaho. Nakapagtapos siya sa pag-aaral sa tiyaga. Marunong umahang ng pera yun. Talagang may pagkakunipot talaga. Pero tama. Yung ako, ganyan ang gusto ko eh. Yung marunong sa buhay ba? Pero si Bernie, mabuting tao. Kapag linapitan mo, bibigyan ka niya kung meron din. Ano, matipid, yan. Matipid yan, masikap sa buhay. Kaya kung namumulipot siya dahil sa bulaan niyang hirap sa buhay. Wala nung sila, teenager. Hard-working family man. Marunong humawak ng pera niya. Pag yung nangihiram ka sa kanya, tinatanong mo na kung saan mo dadalhin. Hindi mo yung gagastusin kung hindi mo alam kung hindi mo nalulustin kung walang kabuluhan. Ayun, yung pagka-disiplinado, lahat. Actually, nakikita ko na si Kuya Bernie. Pero, yung talagang namit ko siya nung Christmas yata yun. O nung New Year. Hiyatin ko si Tita sa bahay. Dala-dala nga po kami ng baril na kahoy. So, nung ko nakita si Kuya Bernie, siyempre, unang tingin ko pa lang sa kanya na First of all po, I'd like to thank my wife again for actually, I was taken by surprise talaga po, 100% by surprise. I didn't have any idea na we are going to have a happening tonight dito po on the occasion of my 60th birthday. Talaga pong, if my wife is a military general, she is a great tactician. Talaga pong, I am always taken aback by her ability to do things
without, yun nga po, knowing it. Talaga po hindi ko alam. Kaya kanina pagpasok ko dito, sabi ko, ba't madaling birthday? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, kay Romel, gumawa nung, hindi ko po alam ito, na ang dami na palang mga kapatid na kanyang kinakausap, na unti-unti in-interview para po dito sa ating video clip ngayong gabi. Of course, I truly thank God for all these wonderful things that are happening in our lives. Totoo po yan. We started in San Simon, in San Miguel. Kahit ipagtanong ninyo, sabi nga po nila ang pamilya namin, our family is the poorest family. Not only in San Miguel, perhaps po the whole of San Simon. And so, as I grew up, I want to thank the Lord for, yun nga po, guiding me, for helping me. At iba-ibang tao na po ang kanyang ginamit. Of course, God is using other people to help us. Nung kami po nagsisimula ni Sister Evelyn, totoo po yung narinig ninyo kanina, hindi lang nasabing lahat. Talaga pong napakahirap po ng buhay namin. Pero through the grace of God, yun nga po, noong 1979, nung tanggapin ko ang Panginoon, ang lahat ng bagay sa buhay namin na bago, inayos ng Panginoon ang buhay namin, at marami po siyang mga taong ginamit. Of course, I want to make mention of my in-laws who are here. Nung magsimula po ako sa Continental Marketing with just 12,000 pesos capital po, nung mag-import po ako, wala akong tinakbuhan, kundi unang-una si Dr. and Mrs. Bayani and Corazon Ignacio. Okay, if I remember right, they loaned me 35,000 pesos. Saka po dito kay Ching Norma, Mrs. Cruz. Okay, of course, he loaned me 20,000 pesos at that time. Bagamat 3% ang interest per month. Pero nakatulong po ng malaki yun. And then when I started importing Filter Queen vacuum cleaners, wala akong matakbuhan kasi po masyadong malakas ang loob ko. I ordered so many units without enough money. So immediately I phoned Canada and I talked to Mr. and Mrs. Allen, Lourdes Allen, nandito po siya. So sabi ko, it will be kind enough this Campo Pay, Healthmore Incorporated, doon po sa Chicago, Illinois, doon sa balance ko. So that the shipment will be, yun nga po, facilitated. At nangyari naman. So in a way, pwede kong sabihin na the Lord used my in-laws para po ma-achieve namin yung, hindi ko naman sinasabing, hindi ko masasabing mayaman kami. Ang kayamanan po namin unang-una ang Panginoon. Pangalawa, ang kayamanan namin kayo na nagmamahal sa amin, tumutulong sa amin, sumusuporta sa amin, palaging nasa tabi namin, at palagi pong katulong namin, katulad ngayon na nabigla nga po ako kung dito sa ginawa ninyo, hindi po pwedeng mangyayari ito. So, whatever achievement po na natamo naming mag-asawa, yung magkaroon ng mga mabait na anak, si Romel, yes, si Ferdy, yeah. Unfortunately, si Chris wala ngayon, si Bena nandito. Mapagmahal ng mga anak po yan. Of course, lahat po kayo, mga kapatid dito sa Bali, napaka-buti po talaga ng Diyos. Sabi ko nga po every day of our life, nakikita ko yung favor ng Panginoon, yung paggalaw ng Panginoon sa buhay namin. Totoo po yan, every day. Kaya sabi ko, tunay nga pag ang Diyos talaga ang tinanggap natin, at ang buhay natin pinagkatiwala natin sa Kanya. Makakaasa po tayo na hindi kailanman pababayan ng Diyos ang buhay po natin. And so, kanina, totoo po yan. Alam po ninyo, nung aktivista po ako, sabi ko, kahit anong mangyari sa lalaki, hindi dapat umiiyak. Yung lalaking umiiyak lamang ay yung mga sinasabi ko noon, mga bakla. Alam po nyo, dahil noon, matigas ang puso ko talaga. Sa totoo lang, tinutukan ako ng 45, pinagtawanan ko lang yung officer na tumutok ng 45 sa akin. Pero nung ang Panginoong Yesus dito nga po sa lugar na ito, tawagin ako December 16, 1979, 8:30 ng umaga, yung puso kong bakal naging pusong mamon.
naging pusong laman. Kaya nga po mga kapatid, tunay nga mula sa araw na yon, December 16, 1979, hanggang ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan, ako'y nakakatiyak. Ako ay ligtas sa kamay ng Diyos. Ako ay hindi pababayan ng Diyos. At ang ginagamit ng Diyos ay ang mga taong katulad ninyo. Mababait, matulungin, at nagmamahal sa amin. We love you all. Thank you so much. Paano kami mabubuhay kung hindi kayo kasama? Mami! 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 Ang pasimulan na lahat! Okay, Sister Evelyn. Alam po ninyo, Mami! okay, Sister Evelyn, halika. Halika. Okay. Hop! Hop! Matay! Alam po ninyo, Tabulot! Tabulot! kung minsan binibiro ako ng aking, isa sa mga paborito kong in-law, si Dr. Bayani. Okay, marami yung paborito kong in-law eh. Si Dr. Bayani, of course. Si Don Allen. Siyempre, isa pang bilas ko, siyempre si Andy Cruz. Lahat mo yan, paborito ko yan. Dahil mababait siya, di ba? Amen? Pero kung minsan binibiro nila ako, lalo na si Kuya Bayani, sabi niya, Bernie, akala ko sabi niya matalino ka. May mas matalino pala si Evelyn sa'yo, sabi niya. Alam po ba niyo kung bakit? Naalala ko yung biro na nung daw nag-speech si Doc. Ewan ko, narinig ko lang ito. Meron daw nag-introduce sa kanya si Dr. Ignacio Bayani, retired General sabi sa Canadian Reserve, Armed Forces. Nung siya daw po yung mag-speech, ang sabi niya, I am just a colonel. The true general is seated right there, my wife, sabi niya. Okay, so ganun din po. Masasabi ko, ang aking general ay walang iba, kundi ang aking may bahay. May general. Siya po, Kiss! Kiss! Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi na nga ako naiyak, hindi siya eh. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pakikiisa ngayong gabi sa birthday ni Pastor. At ako nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Kung hindi sa Kanya, hindi namin makakamtan ang lahat ng ligayang nadadama ko ngayon. Sa inyo, mga kapatid ko, ate ko, dahil akong puso, at si Norma, Liche, at si Lulu, maraming salamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi rin namin makakamtan ang lahat ng ito. Maraming salamat. Happy birthday, Daddy. thank you, my dear JJ. JJ po ang tawag ko sa kanya pag kami dalawa lang. Alam niyo kung anong gusto sabihin ng JJ? Sinong pinakamagandang artista sa Pilipinas? Si JJ. And Sister Evelyn is my JJ. Okay, thank you, Sister Roda. Okay, sige. Mag-start tayo sa bunso. Benang. Si Benang naman. Kasi sigurado pag inutusan ni Romel, matagal yun. Kaya ikaw muna. Ikaw na. O, siguro gusto mo kasama si Alim. Sige. Alim, sige. Oh, ikaw daw magsuporta kay Benang. Iyan mo eh. Ikaw magpapahit ang luha niya. Ganyan lang. Si Dad. Dad! Dad!
Happy birthday, Dad. Thank you for everything. Sa suporta mo, pati si Mami. Kasal na kayo eh. Dad, I will always be your bunso. Nandito lang like. May question ako eh. Muna si Kuya Butch eh. Ano yung pinakamahalagang advice na na-receive mo sa daddy? Kay Dad. Yun nga, yung... Hindi. Ano, dapat laging may tama sa Diyos. Sa lahat ng gagawin mo, dapat isipin mo. Glorify yung bibigay ng glory kay Lord. Hindi yung question natin. Pero kami question sa'yo, Bena. Pa isa. Tingnan natin kung malalaman mo to. Sige, alam ko na. Saan daw una nag-meet si Mami at si Daddy? College days sa Holy Angel. Holy Angel to. Saan sa Holy Angel? Sa library, sa... Oh, si Birthday naman. Bird! Next! Ay, hindi. Walang shy time dito. Walang shy time. Kasi ka dito. Ano si Marlin? Tama si Marlin. Ayaw. Shy time. Tuloy-tuloy pa man din ako. Kala ko wala ng tao. Nandito pala. Dad, happy birthday and more power. Ay, nasa ba? Dad, kahit dad na panay akong napapagalitan sa nasesermonan, kasi panay akong nasesermonan ngayon eh. Pero okay lang yun. Parang words of encouragement, saka parang words of wisdom sa akin. Ganun, para yun. Dad, happy birthday and more birthdays to come and yun. Saka muna, Raka. Ano ba ang pinaka-paborito mong words of wisdom na binigay niya sa'yo? Ano ba? Sa dami, hindi ko na maalala eh. Nakalimutan ko. Sige, dahil ikaw ang lookalike ni daddy mo, ano yung sa tingin mo namana mong ugali sa kanya? Daddy? Naman ako, pagiging... Oh yeah. Hindi, yung masayahin, ganun, saka minsan pagka may mga konting supong na mainit ang ulo, pero wala na si daddy. Pero, nung naging Kristiyano na si daddy, wala na yan. Tsaka ano pa ba? Maliban sa pagiging magandang lalaki, Tama na, ako siya sa tuloy. Sige na, ikaw na, line. Halika dito. Hindi pa. Larry, Larry. Hindi, kasama ka na. Kapuso ka na, kapamilya ka. Bang magsasalita ka rin, Larry. But before anything else, I'd like to thank everyone for coming, mga tita from San Simon, from Canada, from Bulacan, and lahat po ng mga churchmates. Actually, I've been saying this over and over again to all of my friends. If Bertie Valencia is a good, di ba kanina, no? Is a good father, intelligent, a good son, a good Christian, I'm the prodigal son. Diba? And that's the reality. I mean, you know that. I've been bad, and he was good. Pero
honestly, I hated him before. Total, 60th birthday. Hindi naman mo. I didn't understand before, no, na bakit ako ginagano ni Daddy. Pupunta sila Tita Norma, mga Enriquez, pupunta sila lahat sa beach, sa Baguio, tapos naiwan ako sa shop. Sabi niya, dito ka, magdidinis ka ng shop. Iyak ako nagdidinis. And I thought my dad hated me, or just like me. So I hated my dad. Nagbanda ako siya, pastor, ako bandang rock guitarist. Olonga po pa, Manila. And nginginig ako. Now I realize, after all those times, what he has done to me, ngayon ko na-realize na lahat pala ng ginawa niya sa akin na which I hated, the reason why I hated him, is ngayon pala lahat yun napapakinabangan ko. I learned how to stand on my own, I learned how to do this and to do that. And I would like to thank my dad. Dad, never in my life na nasabi ko sa'yo pa to, pero I love you, Dad. And kung ano man yung mga nagawa ko noon, na banda, na kung ano-ano, still, I'm on a rebound. So, very soon, baka maabutan na kita ng BMW. God will provide. And at the same time, yung ginawa mo sa akin is yun ang gusto kong gawin sa mga bata. Pero iba nga lang frequency. Medyo malambing na mood. Again, Dad, thank you very much. And at least, it's never too late to say, I love him. And to all of you na nakita niyo akong naging bad sa kanya, I mean, hindi ako naging magandang halimbawa dahil panganay pa man din ako. So, salamat po. Thank you very much. May phone touch pa tayo galing kay Chris. Phone touch! Oh, hello, Chris. Brother Phil, kausap po pala ni Brother Phil. O lahat ng mga kapatid sa Panginoon na lahat sa abroad, tumawag na po sa kaya si Brother Manny, si Brother Phil. Si Chris na lang po. Okay po. Okay lang po. Bali, hinahanap namin sana si Chris eh. May phone touch sana, kaya lang, may daw disturbance sa satellite. Satellite feed natin. So, last words kay Brother Greg. Okay, patuloy po ako nagpapasalamat sa bawat isa at sa aking mga mapagmahal na anak. Of course, tunay po yun. Marami nga nagpatuto dito sa ating film clips na disiplinaryan ako. At kung minsan may misunderstood sila, katulad ni Perde. Dahil sabi ko kay Perde, maliit na bagay lang, pero kung minsan sumasama loob nila. Pero hindi po dapat palampasin. Okay? Hindi naman po ako maselan, kaya lang nilalagay ko sa tama ang lahat ng bagay. Halimbawa po, ngayong gabi, nahanap ko yung pares kong sapatos. Nawawala, hindi ko makita. Di nalang pala ni Perdi sa sakyan, hindi sinabi sa akin. So sabi ko, next time, ano man ang gagawin mo sa gamit ko, sabihin mo. At yun po yung mga bagay na kuminsan na akala nila maselan ako, pero hindi. Di ba? Kuminsan sabi nila, moody. Halimbawa, pinangaralan ko siya, sasabihin nila, moody ako. Tinutuwid ko lamang po yung mga gawa nila. Hindi po ako moody. Nagagalit lang ako kung dapat akong magalit o pangangaralan ko sila kung dapat kong pangaralan. Halimbawa, si Romel, nung nagbanda nga po, alam nating lahat yan, hanggang dito yung buko niya. Mahaba pa kay Sister Evelyn. Akala mo, anak ni Suma. So, minsan po, napunta kami ng Olonga po ni Sister Evelyn. Nung nagsisimula ang Domino's Pizza, siya ng Domino's Pizza Olonga po, na-tiyempo naman, nadaan ako sa Hard Rock Disco sa Olonga po, sa Magsaysay Street. Nung tumingin ako gano'n, isa sa mga tumutugtog, yung grupo ni Romel. Nung nakita ko, puro nakahubog. Walang pangitaas. Nakahubad ba yun? Ay, nakahubad, excuse me. Walang pangitaas. So sabi ko, ano ba klaseng banda ito? Parang masahal pa sa mga anak ni Suma ka ako. Ang ginawa ko po,
tinawag ko yung security guard. Hindi po alam ni Romel ito. Sabi ko sa security guard, kumikita ba ang club ninyo? Ako, bakit po naman? Sabi niya, bakit kayo kumukuha ng mga tumutugtog na ganito? Kapangit ka ako. Sino papasok yan? Alam po ba ninyo, di following day, tinanggal sila. Sabi ko, purihin ang Panginoon! Hindi po alam ni Romel yun. Dahil tinuturo ko si Romel, sabi ko, anak, pagbuto mo yung buhok mo. Pagkatapos ka ako, sumama ka sa akin sa simbahan. Ayaw pong makinig. Yun, gumawa ako ng paraan na matanggal doon. Nung ma-realize po niya na tinatawag na rin sila ng Panginoon, sabi niya, Daddy, tama ka. So ngayon, nakikita po nila yung pamamarang ko sa pagdisiplina sa kanila noon, nakana nila, yun nga, mainit ang ulo ko, moody ako. Pero ang hindi po nila alam, ginagawa ko yun para sa ikabubuti nila. Amen po. Kaya sana po, ang pakiusap ko lang, Romel, Bernadette, Ferdy, Larry, Marlene, Alin, ang pakiusap ko lang, para lalong lumigay ang aking mga birthday. Yung pala kong sinasabi sa inyo, unahin ninyo ang Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga aral, at pagkatapos, bahala ang Panginoon sa kabuhayan ninyo. Yun lang po ang pakiusap ko. At sa inyong lahat, lalo na mga kapatid kay Kristo na nandito, ipagpatuloy po natin yung magandang sinimulan natin, ang tanggapin natin ng Panginoon, ihandog na po natin ang ating mga buhay sa Kanya, upang sa buhay na walang hanggan po, tatanggap tayo ng magandang dating pagka. At doon sa mga nandito po ngayon na hindi pa believer, ang pakiusap ko lang, don't die without Jesus, because hell is waiting. Hell is waiting. Huwag kayo sanang mamamatay na wala si Jesucristo sapagkat ang impyerno po ay naghihintay. So si Jesus lang po makakapagligtas sa atin. So magalit man kayo sa akin ngayon, sasabihin ko ang totoo, I love you and I don't want you to go to hell. So please accept Jesus. Amen po ba? Salamat po sa inyong lahat. Bago tayo po maghiwa-hiwalay, let's sing another birthday song for Brother Brady. 1, 2, and for Brother need to be there down. Mag-birthday pa ba yun? Bukas. Bukas lang celebrate natin, di ba? Let's sing happy birthday one more time. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Brother Bernie. Brother Lito, happy birthday. O sige, ito, masasalit mo kaya ito. Number 9. Sinong mag-asawa ang unang kinasal ni Brother Bernie sa Bible? Hindi po yung unang mag-asawa ang kinasal ni Brother Bernie sa Bible. Ayan. Isip? Nag-isip? Department of Health.